yung tinututukan natin, korupsyon at krimen, mukhang yun ang napapabayaan. Saan ka naman nakakita, pati NBI, ito na tinututukan, samantalang mas dapat natutukan nila yung mga nangyayaring mga malalaking krimen na nangyayari sa ating bansa. At ito naman kapulisan natin, kung minsan madidinig natin mukhang mukhang masyadong napupolitika na ang ating Philippine National Police. Sir, ano pong dating sa inyo ng magkaibang pahayag ng dalawang matataas na opisyal ng Philippine National Police? Abay, sinasabi po ngayon ni PNP Chief General Romel Marbil na wala naman daw kidnapping, wala yung pagdukot sa pagdukot sa mga negosyante, wala rong ganon. Sabi naman ni General Fajardo, isang abogado at PIO chief, tumaas naman daw ang kaso ng kidnapping. Nakakalito. Kanino po tayo maniniwala, Sir Jig, sa mga pahayag nito ng matataas na opisyal ng pambansang pulisya? Napakahirap pong paniwalaan kasi yung mga nadidinig natin. Pero unang-una po, nais nating ipahayag muna ang ating pong mahigpit na pagkundina dito po sa mga nangyayaring itong kidnapping. Lalo na po yung pinakahuli yung nangyari po kay Mr. Anson Key na kinukonekta po nila sa Pogo. Sa Pogo na naman, alam naman natin na noong 2019, marami talagang kidnapping cases na kinonekta nila sa Pogo. Di ba wala na yung Pogo? Ang sabi nila, wala na. At dapat imbisigan nilang maigi kung ito ba talaga konektado sa Pogo. Pagkat kami po sa bahagi po natin, hindi po tayo naniniwala. Ang problema lang ito po mga nangyayaring itong kidnapping cases, nagbibigay po, nagdudulot po ng takot. Lalo na po sa ating mga negosyante. Kaya siguro kinakailangan po yung ating gobyerno, maglunsad po sila ng talagang decisive action para mahinto po itong ganitong mga nangyayari sa ating bansa sa ngayon. Opo, lalo pat dapat reassuring ang mga pahayag ng ating pong pambansang pulisya. Pero nauna pong sinabi ni former PNP Chief, now Senator Ronald Bato de la Rosa, na hindi raw po pala magmamatter kung kahit anong datos o sabihin ng top honcho ng PNP kung hindi naman daw ito tugma sa public perception. Kayo po sa CCW, ano ho ba ang persepsyon ng inyong pong mga miyembro at ng taong bayan sa kasalukuyang lagay po ng ating bansa? Ganon din po ang ating persepsyon. Ang mahirap po kasi kung nawawala na po ng tiwala ang taong bayan. Hindi natin alam, baka hindi lamang po itong mga nangyayari na nababalitaan natin na kidnapping cases. Mayroon din po mga incidents na hindi na nila nire-report pagkat wala na silang tiwala sa ating pong mga namumuno, lalo na po sa ating mga autoridad, na dapat sana sila yung gumagawa ng mga hakbang. Napakarami na po mga reported na incidents na mga nawawala. Hindi lamang po mga negosyante, kundi maging mga kabataan at iba pang individual na dapat ito yung tinututukan. Mukha yatang panahon ng politika, sumasabay sila Opo, lalo pat iba't iba na rin Sir Jigs, na mga business groups, business organizations ang nagpapahayag at nagkumukundina sa mga nangyayari po ngayon sa Pilipinas. Kayo po ba ay nakikita po ninyo yung priority ng law enforcement agencies sa ganitong mga uri ng krimen? Dahil papansin po natin, lalo na itong mga netizens, na mukhang mas napapadalas po yata yung pagpuna sa mga tao na mga nagsasalita, nagpapahayag ng kanilang mga pagtutol sa ilang mga pulisya ng gobyerno kaysa po sa paghahabol doon sa tunay na mga masasamang loob. Yun nga po, mukhang iba yata yung focus nila Ayun po ang ating nakikita at sana naman pag-aralin nila maigi yung kanilang mga ginagawa at kanilang mga sinasabi. Pagkat ngayon pong panahon ang mga tao mukhang humihina po ang kanilang pagtitiwala at kanilang paniniwala sa ating po mga pulis. Dapat siguro i-review nila yung kanilang performance. Hindi siguro kinakailangan na nakatutok na lang palagi dito sa mga
issue na may relasyon po sa politika. Sir Jigs, magandang gabi po. Si Admar po ito. Sa recent na lumabas po na survey ng Pulse Asia, pumapang-apat po or almost nasa pangatlo kasi halos pantay lang yung puntos na nakuha. Ito po yung pinaka-concern ng taong bayan. Meron pong tinanong ang Pulse Asia, most urgent national concerns na dapat nilang tugunan. Nangunguna rito yung pagkontrola sa inflation, pagtaas ng sahod ng mga manggagawa at ang pumapangatlo, pantay sila, labanan ang graft and corruption sa gobyerno at labanan po yung kriminalidad. Naitanong po ang Malacanang dito, patungkol nga dito sa resulta ng survey kung saan lagapak nga ang rating ng Pangulo, abay sinasabi lang po na dahil daw po ito sa fake news na mga kumakalat. Sa tingin po ninyo, itong controlling inflation na reklamo ng ating mga kababayan, taasan yung sahod ng mga manggagawa, labanan ang kriminalidad at graft and corruption, mabawasan yung kahirapan, makalikha ng maraming trabaho. Ito yung mga nangungunang concern nila batay dito sa Pulse Asia. Mga fake news po ito? Ang problema po yung sinasabi nila, bakit po sila tumututok sa mga bagay na hindi dapat nila, yung mga fake news na sinasabi nila. Meron naman tayong batas na dapat na sinusunod kung mayroong paglalapag sa batas. Halimbawa, yung mga sinasabi nilang fake news, meron naman tayong cyber libel case na pwedeng isampa kung kanino man. Pero yung susupilin mo na ang tao ipipigilan mo na magsalita, mukhang hindi na yata tama. At tayo, yung tinututukan natin, korupsyon at krimen, mukhang yun ang napapabayaan. Saan ka naman nakakita, pati NBI, ito na tinututukan, samantalang mas dapat natutukan nila yung mga nangyayaring mga malalaking krimen na nangyayari sa ating bansa. At ito naman kapulisan natin, kung minsan madidinig natin mukhang mukhang masyadong napupolitika na ang ating Philippine National Police. Pero paano po kaya yan, sir, na parang every time na may against sa kanila or may puna sa kanilang mga aksyon, napakadali lang nilang sabihin, nagpapakalat Fake kasi news. ng fake news. Yung mga ganun po. Oo. Paano na lang po kung lehitimo na pahayag ng ating taong bayan? Kasi halimbawa, wala na pong ibang pamamaraan para makapag-express ng frustration or problema, hinaing yung ating mga kababayan. Nangunguna na dyan yung social media. Doon talaga sila nagpo-post ng ganito, ganyan. Tapos sasabihin lang, dahil yan sa fake news, kaya ganyan, maraming mga problema. So, nasaan na ngayon, saan lulugar ang taong bayan para makapagpahayag ng kanilang hinaing nang mapakinggan ng gobyerno ang kanilang tunay na mga pangangailangan? Wala na po tayong kasi tinatakot na nila yung mga tao. So, sana tayo pupunta? Sana natin dadalhin yung ating mga hinaing? Kapag nag-ano tayo na ating mga hinaing, nagparating tayo, sasabihin nila fake news o kaya kabaliktaran yung kanilang sasabihin. Kaya napakahirap po ng sitwasyon natin ngayon para tayong mini martial law. Opo, nabanggit mo rin kanina na parang napopolitika na rin pati yung mga law enforcer. Pero pag pumapanig naman dito sa kalaban nila sa politika, sasabihin nila, hindi pwede yan. Dapat non-partisan. Pero sila nakikinig sa mga utos ng mga politiko rin. So saan din lulugar ito? Yun nga po, kaya nawawala ng yung tiwala ng taong bayan kung ikukumpara po natin noon na tayo natutuwa sana noon pagkat bumalik na po yung tiwala ng taong bayan sa ating kapulisan. Pero bakit ngayon tila iba po yung mga nadidinig natin at nakakalungkot pagkat ang tingin nila ng taong bayan sa ating mga pulis kasali na rin sa politika. Although napakarami naman mga kaibigan natin mga pulis na matitino na siyempre hindi po sila makakaiwas, madadamay sila pagkat yung kanilang mga namumuno iba naman yung kanilang nakikita at nadidinig sa mga sinasabi.
Opo, lalo na't laging inilalabas din po ng pulisya bumababa ang crime rate. Pero kung babasahin mo naman mismo nitong mga hinaing ng ating mga kababayan, nababahala po sila. So sa tingin niyo po, sino po ba ang magandang, ano po ba yung magandang barometro para malaman natin kung ano nga ba ang real situation ng peace and order sa ating bansa? Ang ano po diyan kung parameter sa ano, makikita po natin yung kooperasyon ng taong bayan. Unang-una, sa panig po ng Citizens Crime Watch, kami po laging umaagapay sa Philippine National Police sa kanilang mga ginagawang anti-crime drive. Pero kung makikita po natin yung iba't ibang grupo na tumutulong talaga, ibig sabihin nagtitiwala sila sa ating mga kapulisan. Pero sa ngayon mukhang iba po yung nakikita natin ang ating napapansin ang kanilang tiwala sa ating kapulisan mukhang humihina. Opo. Siguro sir, bilang panghuli, gaano namang kahalaga na kabilang din po itong pagtitiyak ng peace and order sa dapat na maging pangunahing tututukan ng mga tumatakbo po ngayong darating po na halalan, kasi parang wala tayong masyadong naririnig sa mga kumakandidato po, panay iba-iba. Halimbawa, yung mga sinasabi nilang sa kahirapan at kung ano-ano pa, yung iba pa nga, napakatagal na sa kanilang posisyon, wala rin namang pagbabago po. Yun nga ang nakakalungkot dahil tayo kapag eleksyon ang nangyayari sa atin nakikita lang tayo ng mga pasayaw-sayaw at yung kanilang mga estilo ng pangampanya, paggamit ng mga ayuda na tila yung vote buying, yun ang kanilang ginagawa sa atin upang makalimutan natin yung talagang problema o suliranin ng taong bayan na hindi po nabibigyan pansin pag ganito pong panahon ng eleksyon. At yung problema natin sa korupsyon lalong lumala po sa ngayon, lalo na ngayong eleksyon.